Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Standard Time, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga tanagpong nga balita, diri sa Iloilo, kalban nga bahid sa Kabisayan nagkatunay, mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mabataan sa Headliners Was. Kagkaro, yari ang inyong PBS News Team. Street food and the Mayong hapon, kini ang Headliners Was. Martes, Pebrero 3, tuig 2026. Kini ang inyong tag balita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaron sa mga pangulong dinalan. Sobra 1.2 milyones nga bulig pinansyal gipanagtag sa mga bakuludnon nga nasunugan. Pila ka salakyan nagalabay gyapon sa buhang flyover. Science kag tourism program sa Radyo Pilipinas Iloilo mag-aere na. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 1.2 million nga bulig pinansyal ginpanagtag sa mga bakuludnon nga nasunugan. Detalye sang balita, JP Herba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agdag sa bulig pinansyal nga nagabalor 1.25 milyones pesos ang Bacolod City Government sa mga biktima sang sunog nga nagluntad sang tinalikdan nga Enero. Suno sa Bacolod City Government ang bulig ginhatag sa 117 ka benepisyaryo nga naghalin sa Barangay 10, 26, Singkang Airport, Alihis, Bata kag Banago. Ang kada totally damaged houses ginhatagan sa tig 15,000 pesos. Samtang 10,000 pesos naman ang ginhatag sa mga partially damaged nga pulian kag 5,000 pesos sa kada renter o concierge. Katuyuan sang bulig pinansyal nga maalalayan ang mga nasunugan nga residente sa ilang gilayon nga pagbangon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka salakyan nagalabay gyapon sa buhang flyover. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May mga nagalabay gyapon ng mga salakyan sa ibabaw sa buhang flyover sa Haro sa piyak sa ng talana nga pagsugod sa pagkayo sa infrastruktura. Apangin pahayag sa mga tinawos ang kontraktor nga sa Pebrero 3 suguran ang repair sa porsyon nga kalayuhon. Nagapangayo naman sang assistant sa kontraktor sa ICT TMO sa pagpatuman sang closure sa buhang flyover. Nagpahamtang na sang no entry sign sa approach ng flyover agud magiyahan ng mga motorista nga pagadumilian ang paglabay sa area. Santo sa naprubahan nga road closure magalawig tubto Marso 25 ang pagpasirado sa flyover. Ginabisuan naman ang mga motorista sa pagpangita sang alternatibong lagyan agud malikawan ang traffic sa buhang flyover. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mag-aere na sugod Miyerkules, Pebrero 4 ang pinakabago nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo nga magasentro sa siyensya, teknolohiya, inobasyon kag turismo sa Western Visayas. Nito isang tukib mahibaluan ang mga sabat o kon solusyon sa mga problema pinagi sa siyensya kag teknolohiya kag ang mapakilala pa ang mga ginapabugal nga lugar kag produkto sang Region 6. Sa unang episode, mangin dinapit sa programa si Engineer Rowan Hilonga, Regional Director sa Department of Science and Technology Region 6. Sa programa talakay ng mga nangin kadalagaan sang Regional Office sa nagligad nga 2025 kag ang mga prioridad nga proyekto sini nga 2026. Sarang mapamatian ang programa sa radyo sa 585 kHz. Sa Facebook, pinaagi sa Radyo Pilipinas Iloilo
Facebook page. Mag-ere ini kada Miyerkules, Huwebes, kag Biyernes kada alas 10, tubtob alas 10:55 sa aga. Radyo Pilipinas News. Estember gina-appoint na bilang full-fledged Regional Director sa DSWD Field Office 6. Detalye sa balita, Marian Grace Saraniata. Radyo Pilipinas Report. Ang bilang full-fledged Director 4 Regional Director sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, si OIC Regional Director Joselito Estember. Nagpanumpa si RD Estember kay DSWD Secretary Rex Gatchalian sang Lunes, Enero 2. Madumduman nga sang Hulyo sang tinalikdan nga tuig gin-appoint bilang OIC RD si Estember nga sa doanay Assistant Regional Director for Operations taluos kay Regional Director Arvin Razo nga sa karon nagaserbi bilang Regional Director sang DSWD Negros Island Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saraniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Direktor Siladan bago nga pinuno sang DAR Western Visayas. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas Report. Pahamtang bilang bago nga pinuno sa Department of Agrarian Reform Western Visayas si Director Florentino Siladan. Si Siladan nga tumandok sang Kulasi Antique ang magabulos kay Regional Director Diomedes Villarreal nga magaretiro na sa serbisyo subong nga tuig. Antes ang pagpili kay Siladan bilang OIC Regional Director sang DAR Western Visayas, nagpangalagad man ini bilang Assistant Regional Director kag sa iban pang matagas nga posisyon sa ahensya. Samtang magluwas sa bagong posisyon ni Siladan, ginanunsyo man sang DAR Western Visayas ang pagpahamtang kay Attorney Joseph Raymond Bautista bilang Acting ARD for Administration kag Attorney Steve Aquino bilang OIC Regional Chief Legal Officer sang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Wala untat ang Police Regional Office 6 sa paglagas sa mga wanted persons sa komunidad. Sa datos ng Police Regional Office 6, naglabot sa 250 most wanted persons o wanted persons ang nadakpan sa Enero 2026 sa nasabit ng numero 81 ng most wanted persons. Nagapanguna sa may pinakadamo nga naaresto ang IPPO nga nakadakop sa 128 wanted persons. Ang tanan nga naaresto na turnover na sa kapulisan sa mga korte nga nagauyat sang ila kaso. Radyo Pilipinas News. Nagbubuos ang 38.37% ng focus crimes sa Western Visayas sa January 2026. Sa datos ng Police Regional Office 6, nakarecord ang kapulisan sa 106 ka crime incidents sa January 2026, mas manubo kung ikumpara sa 171 crime incidents sa January 2025. Ang focus crimes ginalakipan sang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping motor vehicle kag carnapping motorcycle. Sunod kay PRO6 Director Josefino Ligan, dako nga bulig sa pagnubos ng focus crimes sa riyon ang masangkat nga police visibility, mabaskog nga anti-criminality operations kag maayo nga koordinasyon sa local government units kag community stakeholders. Sa pisar nagnubo paday ng commitment sa kapulisan nga pabakuron pa ang crime prevention programs para sa malinong kag matawhay nga Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Gisuspindi ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang klase sa tanang abulutuan sa syudad subong nga Martes, Pebrero 13 inibangod sa nangin epekto sang shear line. Nagpanugyan ng lokal nga panguluhan sa Cadiz City sa tanang residente nga mangin mabinantayon likawan ang hindi importante nga biyahe kag ipaday ng pagbantay sa mga opisyal nga anunsyo kag update. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas News. naglabot sa 417 kaido kag guring ang nabakunahan sa Office of the City Veterinarian sa city proper sa nagaparay nga mass rabies vaccination. Sa datos ng OCV sa masobra 400 nga nabakunahan, 337 ang ido kag 80 ang kuring. Ngayon patagay ng pagpamakuna sa Barangay Rizal Estanzuela kag Barangay Tanza Baybay sa city proper. Magapadayon ng house-to-house vaccination sa City Veterinarian sa Tanza Timawa 1 and 2 sa Pebrero 4, Tanza Bonifacio kag Tanza Esperanza sa Pebrero 5, kag Rizal Palapala 1 kag 2 kag Rizal Ibarra sa Pebrero 6. Radyo Pilipinas News. Comelec Iloilo City ginandaan ang pagsaylo sa ila bag-o nga opisina. Detalye sang balita, Janelle Macline. Radyo Pilipinas Report.
Ginhanda na sa mga empleyado sa Commission on Election ng Iloilo City ang pagsaylo sa ilang bag-ong opisina subong nga bulan sang Pebrero. Sagdamlag lang sa nagsapol ang mga empleyado sa Election Assistance of the Office of the Election Officer Iloilo City agod preparahan ang transfer sa ilang bag-ong lugar sang Comelec Iloilo City sa Integrated Field Office San Pedro Mulo. Nagbisita man sa opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, si Comelec City Election Officer Attorney Pinky Tenativa, agod iplastar ang ilalatalan ng pagsaylo sa bagong lokasyon sa diin hiwaton ng inaugurasyon sa mabot ni Pebrero 20. Pananglit makasaylo ginalauman nga mas mangin masulhay pa ang pagserbisyo sa Comelec sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Asosasyon sa Silay City Negros Occidental nga nakabaton seed capital fund gikan sa DSWD SLP nagbukas na sang livelihood project. Detalye sa balita, Marian Grace Saranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na nga nagbukas ang livelihood project sa isa ka asosasyon sa Silay City Negros Occidental nga nakabaton sa Seed Capital Fund o kon SCF gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Negros Island Region Sustainable Livelihood Program o kon SLP. Giniwa sining karon lang ang blessing kag launching sa Bagtik United Workers Association o kon Buwa Bakery Project. Una nga nakabaton sa 600,000 pesos nga SCF ang asosasyon bilang suporta sa pagtukod sa ilang community business. Ang proyekto kabayan sa nagapadayon nga pagsuporta sa pagpasangkad sa ekonomiya sa komunidad kag paghatas ng establing nga source of income sa miyembro sang asosasyon sang DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Submissions ang aplikasyon para sa Likhang Kababaihan 2026 Business Plan Competition gin-extend tubtob Pebrero 17. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-extend to February 17 ang submission sa Likhang Kababaihan 2026 Business Plan Competition. Sa interview kay Department of Migrant Workers sa DMW6 Regional Director Glenda Aligonza, gimpayag niya nga ang Likhang Kababaihan gindisenyo para sa nagbalik nga mga babae nga overseas Filipino worker o kon OFW, hindi lang para ipakita ang ila innovative business plans, kundi hindi para man makabaton sang seed capital kag business mentorship. Ini ang ikaduha na nga tuig sang Likhang Kababaihan. Kapareho sang Balik Pinay, Balikan ang Buhay, ang Likhang Kababaihan kabayan man sa reintegration program para sa mga babae nga OFW bilang suporta sa economic reintegration kag itibong ang kinamatarong sang kababaihan. Sarang makapasakop sa kompetisyon ang mga babae nga OFW nga nagbalik sa Pilipinas ang December 30, 2021 o kung lagpas pa, wala sang ginapanag-iyahan, gina-operate o kung hindi affiliated sa anumang nga formal o kung rehistrado nga business venture sa Pilipinas, kag umpisa sang nagpauli sa pungsod, wala na kabiyahe abroad para sa employment kag permanente na nga nagapuyo sa pungsod Pilipinas. Sa mga interesado, magsumite lang sa aplikasyon pinaagi sa Likha online portal o kung pinaagi sa pag-scan sang QR code kag dapat makompleto online ang Likhang Kababaihan application form, business model canvas kag applicant's declaration. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sashing ceremony sa Miss Iloilo 2026 ginpatigayon. Detalye sang balita, Emmy Rose Santiagudo. Ginkilala ang mga Ilongga Beauty Queens nga ipadala sa mga dalaguan nga national pageant sa Pumsod. Sa ginpatigay nga sashing ceremony sa Miss Iloilo 2026 sang Lunes sang hapon sa SM City Iloilo, ginpakilala sa publiko ang mga magarepresenta sa Iloilo City. Ang taga-anilaw nga si Zesta Shalom Espinosa nga ginkoronahan man nga Miss Iloilo 2026 ang mangintiglawas sang Iloilo City sa Miss Universe Philippines. Si Patricia Lynn Birda naman sang La Paz ang magapasundayag sa Binibining Pilipinas. Samtang si Angel Anteruel naman sang Banwa sang Putotan ang ginkilala nga Miss Iloilo Queen of Dinagyang kag mapasakop naman sa Reyna ng Aliwan 2026. Ambassadress of Heartfelt Beauty naman, Sanday Lorraine Manggiyat sang Tubungan, kag Jessica Gatungay sang Banwa sang Gimbal. Para sa Bagong Pilipinas, Emero sa Segundo Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Pilipinas News. Mga pagkaon, bulak kag regalo pang Valentine's lauman sa Calle Real Night Market. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Report. Sarang makabakal sang pagkaon, bulak, souvenirs kag iban pa nga pangregalo nga pang Valentine's Day sa palabuton nga Calle Real Night Market sa Pebrero 13 tubtob Pebrero 15. Sunod kay Lenny Ledesma, Executive Assistant for Special Projects ng Iloilo City Government, may tema nga Iloilo Blooms ang hiwaton nga Calle Real Night Market nga inspired sa mga nakuha nga awards ng Iloilo City kaangay sang ASEAN Clean Tourist Award. Sa paalabuton nga Calle Real Night Market, may 60 ka food and non-food vendors nga mapasakop kag isa ka gatos ka stalls kung sa din may souvenir shops, street food, photo booth, kag flower shops kag iban pa. Iyagin payag nga kada Calle Real Night Market, ginatinguan nila nga mapanami pa para sa mga Ilonggos. Magluwas sa mga manugbaligya, may ginhanda man nga live entertainment kag mapasundayag sang ilang nga talento ang mga Ilonggo artist. Sa labing unang kaigayunan naman, mag-aupod sa Calle Real Night Market ang mga vendors halin sa Central Market. Pinaagi sa nasambit nga aktibidad, nagalaom si Ledesma nga mabuligan ang mga magagmay nga mga manugbaligya kag mapromote pa ang turismo sa syudad. Hiwato ng opening ceremony sa Calle Real Valentine's Night Market sa Pebrero 13, alas 6 ng gabi. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:23 sa hapon. Kagamihan manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team, Martes, Pebrero 3, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,